Hello, everyone. I'm back. Today, what I want to discuss is the secrets to joy. Everybody wants to be happy every day, but because life is not easy and sometimes it's difficult, so we all want to know the secrets to joy. Joy is beyond happiness. Happiness is when there's a happening, then you're happy. Like it's your it's Valentine. So merong happening. Kaya may happiness. Ang joy is every day. Hindi ka na kailangan ng happening to have that deep, beautiful, peaceful delight. Matindi ang joy eh. Kahit namatayan ka na, may joy ka pa rin kasi meron kang truth. Ang joy kasi nanggagaling sa truth. Sasabihin ng joy sa'yo, in the eyes of the world, namatay siya. In your eyes, because you have the truth, umuwi siya sa creator niya. And he's going to have a very good time for eternity. O, diba? So, kahit kamatayan na, enjoy ka pa rin. So, ganun eh. Yun ang sikreto ko eh. Kaya, hindi ako masyadong tumatanda. Wala akong binibig deal. May nangyaring ganyan. So, pinayagan ni Lord, there must be something good na lalabas dyan. Di ba nga? Okay, so one of them, para hindi tayo nalilito, ako binigyan ko ng code eh. AD. Di ba? Nung namatay si Christ, after that, tinawag ng history na yung time na yun is after that, AD. Yung BC is before Christ. So, what's AD? A is for acceptance. Kung sino magulang mo, hindi mo pwedeng palitan yan. Diyos ang nag-decide. Kaya ampun ka, tunay kang anak, iyan ang binigay sa'yo nung infant ka. Meron kang say? Wala. Tinatanggap yan, hindi yan, nirereklamo na, bakit ito magulang ko? Nung teenager ako, mga banat ko sa nanay ko. Ewan ko, hindi ko maintindihan. Ano ba to? Hindi ko madiretso eh. Ba't ba kayo nanay ko? Opposite na opposite tayo. Lahat ng gusto ko, ayaw nyo. Yun namang gustong gusto ko. Lahat ng ayoko, yun ang gusto nyo. Like, ayoko ng chores. Gustong gusto ako ng nanay kong utusan. Yung, makita lang ako, Joy. Linisin mo yun, may kalat. Konting Joy, ano ba yan ang lababo? May hugasin. Sabi ko, 2 piraso. Hindi ko kayang tingnan. Hugasan mo yan. Ang gusto ko, iniipon ko muna eh. Ipunin muna natin para we can organize. Hindi ako ganyan. Ayoko. Kahit isang platito, hindi ko kaya. My gosh, sana meron na akong sarili kong bahay. Kaya nung nagkaroon na, ang tagal bago dumating, bago nag-asawa eh, no? Pero nung nasa dorm ako, walang hugasan doon. Kasi walang lutuan. So, kumakain ako ng kumakain doon sa kalendaryo sa baba. O, diba? May hugasan ba ako? Gusto ko nga ng career woman. Gusto ko yung walang hinugasang plato. Tapos nung nag-asawa, meron akong dishwasher. Galing ni God. Nakalala pala, sumunod ako sa kanya. Nung sinunod ko na lahat si God, binigay lahat ng gusto ko. Tapos nung mag-asawa na kami nito, tapos pinapakita ng biyanan ko yung mga baby pictures niya. When he was 19, kaya kinuha ko yung picture na yun eh. When he was 19, kamukhang kamukha ni Brad Pitt. So ini-imagine ko, dahil pareho kami na edad, kung nagkita tayo nung 19 ako, ganda-ganda ko pa noon. Kaya lang di mo ako magugustuhan. Brad Pitt yung itsura niya eh. Ang gwapo. Shucks. Well, let's not go there. I mean, let's not stay there. Eto na, so acceptance from magulang until saan ka pinanganak, yung citizenship mo, yung talagang totoong citizenship mo, si God pa rin na nagdi-decide. Ako ngayon, dati
Nung college ako, iniisip ko, sana ano ako, sana Caucasian ako. Sana sa States ako pinanganak, mga ganyan-ganyan. Ngayon, napaka-grateful ko, Lord. Salamat po, Pilipino ako. Number one, gustong-gusto ko na mga Pilipino, karamihan, naniniwala sa Diyos. We don't struggle with faith. We don't, like, dito parang, pag sinabi mong naniniwala ka sa Diyos, parang, conservative. Yikes. Diba? Gusto ko yon. Gusto kong Pilipino ako. May takot ako sa Diyos. Importante sa akin ang Pasko. Ang tagal ng Pasko dahil Pilipino ako. Alam mo, basta yung month, nagkaroon ng bear, October, sisimula na ako sa Christmas tree ko niyan. Hindi ko kinukunan ng picture, pero ako, kasi pag one time, kinuna ko ng picture, nilagay ko sa Facebook, yung coworker ko, ang sagot, maaga ka pa sa store. Pasko na agad sa iyo. Pati yung asawa ko parang shock na shock. Pasko. October. Autumn. Pasko na. Pasko na sa iyo, honey. Ganun na dating eh. Ano gagawin ko? I love Christmas. Pilipino ako eh. 'Di ba? Alam mo yung unang Pasko dito, dahil syempre na-excite ang lola niyo, daming pagkain. So nagluto talaga ako. Meron akong roasted chicken, pansit, spaghetti, name it. Lahat ng klase ng salad, macaroni, fruit salad. Meron lahat, wala lang ako buko salad. I tried, hindi talaga nag-work. Hindi pwede yung mga nasa garapon, hindi fresh eh. So, ang daming pagkain, di ba? Alam mo, sabi nila, mag-ama. Kasi nandito yung stepdaughter ko that time. What's that? I go, it's Christmas. We have to celebrate. Eh, sila pala eh, pika-pika lang pag Christmas. Alam mo, 2 weeks ako lang kumain nun. Kakaasar, di ba? Ito pang asawa ko, ang tindi ng pagpapanggap. Nung nililigawan niya ako sa Pilipinas, dinadala ko sa Chowking. Sarap na sarap sa pansit. Pagdating dito, nung nagsasama na kami, ayaw pala ng pansit. Diba? Gusto kong pansitin eh. Mandilin lang. Pero okay lang. Ay, excited ako sa pansit dati. Parang every 3 days, nagpapansit ako. Yung iba-iba. Yung pansit na, kasi tanda ko yung pansit nung what you call this, yung dun sa Chinatown sa Pilipinas. Gusto ko yung pansit, yung mamasa-masa, yung papartneran mo ng kanin, yung masyado maraming sahog. Yun ang pansit sa akin. Ayoko ng pansit tuyo. Pwede kong tiisin, pero yung ma-enjoy ko, gusto ko yung pansit basa. Yan, naligaw-ligaw na tayo. So, back to the topic, acceptance. Tanggapin mo sa kapinanganak yung mga bagay na hindi mo kayang alisin. Nga, batang-bata ka. Pwede bang instantly gawin mo yung sarili mong mayaman? Hindi, kinakalang tanggapin mo. Mahirap kayo. So, kinakalang mo mag-aral maigi kasi mahirap nga kayo eh. Kung pinanganak ka namang mayaman, wala sa'yo yung yaman kasi pinanganak ka dun eh. Meron akong pamangkin, ang alam niya, mayaman talaga kami. Kasi pagkagising pa lang niya ng umaga, may breakfast. Hindi nakadanas ng mga dinanas kong, alam mo yon, yung pupunta sa tindahan para mangutang, walang breakfast. Aling, siyensya na po kayo, pero hindi umuwi yung tatay ko. Pwede po bang makautang ng tinapay po, tsaka 3-in-1. Dapat 3-in-1 nun. Ng kape. Hirap nun. Introvert ako eh. Hirap na hirap akong humingi ng pabor. Pero sila pagkagising, hotdog, eggs. Ako yung naiinggit. Tinitingnan ko, asking, Lord, ba't yan? May ganyan. Well, iba ang kanilang calling. Iba ang kanilang struggle. Huwag kang mainggit. Tapos yun na nga. Kita ko na, nagkaedad ako. O nga, no? Iba-iba. Talagang ganon. Tanggapin mo yan.
Ano pa dapat tanggapin? Dapat tanggapin mo ang mukha mo. Yung mukha mo, during this lifetime lang yan. Pagdating mo sa heaven, bibigyan ka ni God ng spiritual body. Yung mukha mo, hindi galing sa genes ng magulang mo. Wala na. Tapos na magulang mo doon. Yung iba nga, pag yung magulang mo napunta sa hell, hindi mo matatandaan kung sino magulang mo. Kung sino naging magulang mo sa earth, tatanggalin ni Lord yon kung napunta sila sa baba. So, ang mukha mo is spiritual body, sabihin galing kay Christ. So, imaginein mo, kung galing sa eternal God, ang body mo, perfect yon. Kaya, pansin nyo, yung resurrected Christ, hindi makilala ni Magdalene. Dun sa, di ba, nung nabuhay ulit siya. Sabi niya, Sir, if you know where my master is, please tell me so that I can get the body. Oh, hindi niya nakilala. Kasi ang spiritual face is depende sa trip mo. Yung sa Emmaus, naglalakad sila, hindi na alam, kasama nila si Christ. So, pwedeng pagdating sa taas, mamili ka. Anong trip mo? Pwedeng ang buhok mo, blondie ng 2 oras. Pagkaraan ng 2 oras, black naman. Bukas brown. It's your decision. Will mo ang masusunod. Pero kagandahan ka, walang pangit sa taas. Kasi hindi gawa ng Diyos ang kapangitan. Kaya kung pinanganak kang pangit, konsekwensya ng sumpa ng pamilya mo, yun uncontrollable yun eh. Pag pinanganak ka doon sa lahing yon, tanggapin mo muna yun kasi hanggang sa mundo lang yon. Pagkatapos after this life, iba na ang may control, si God. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, galing lahat sa Diyos to. Hindi this is a fallen world. 80% ng kapangitan ng buhay nandito. So, kaya ang kinakalang pumasok ka agad, dun sa kingdom of God. Kasi pag nakapasok ka doon, ang nag-rule doon is si Holy Spirit eh. Alam mo yun? So, wala kang discontentment, wala kang inggit, meron ka contentment. Kaya yung mga tropa ko dito, ako yung gustong kasama eh. Kasi laging pinapasok ko sa utak nila. Huwag nyo nga isipin yung mga wala kayo. Isipin nyo kung ano meron kayo. Sa Canada kayo. You can go to any restaurant you want. Ewan ko sa inyo, pero ako trip na trip ko yun. Pagbaba ko, mini, mini mo. Diba? Sino? Saan ako dito kakain? Lahat afford mo kasi ang mumura. Diba? I don't know. Sa akin mura dahil may trabaho ako dati tapos ngayon may pension naman ako, di ba? Siguro naman, affordable naman ng $12. Kasi dati $5 lang. $5 lang, combo pa yun. Pagka Tuesday, yung lahat ng restaurant, almost lahat, may promo pag lunch. Kaya talagang, ang problema ko ay, saan ako kakain? Bongga, di ba? Sa Diyos lang galing yan. Yan muna. Para mabiting kayo.